Subscribers, Hilakbot Stories na naman ngayong gabing ito. Ano man ang inyong ginagawa, nasa store, nasa bahay, nasa boarding house, na dyan sa inyong mga kung saan sa mga lalakarin ngayong gabi, pero naka-tune in ka dito po sa ating premiere o kaya sa replay. Maraming salamat. OFW man o hindi, maraming salamat. Channel member man o hindi, thank you very much. Kaya sabi ko sa inyo, go na rin agad sa ating Kape ni Lola Trinidad Facebook page para po makuha ninyo yung ating mga latest na mga sale, at hindi lamang po yan yung mga panibagong flavor o mga gimmick ng Kape ni Lola Tea para nasa ganun ay matikman mo na kahit patingi-tingi, alam nyo yan. At syempre mauwi mo na ang butterscotch, hazelnut at syempre ang ating Irish cream na bagong flavor po sa puntong ito. May barako din po tayo, nanununtok pa yan, mas matapang pa yan at kaya kang ipaglaban kaysa nung jowa mong inutil. Anyway, eto na tayo sa ating mga kwentuhan. Actually, dalawa lamang nakita natin dito. Aminin ko po na 3 dapat ito, pero tong isa, pre-review ko, parang na-record ko na kasi ito sa isang regular episode. So, naisama na rin ito't umere. And hindi ina naman ata ito na check ng maigi ng ating admin Clay. So ako na, buti pre-review ko. But anyway, umpisa na muna natin ang kwento galing kay Rai ng Antipolo. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan o sa palayaw kong Rai. Solid listener po ninyo since 2021 sa podcast at lagi ko na rin po kayong pinakikinggan every time na papasok ng work at hanggang sa ngayon po ay habit ko na. Itong kwentong ito ay nangyari po sa akin sa pinagtatrabahuhan kong toy store sa Quezon City. Itong kwento ay nangyari bago ako makapasok doon sa bentahan po ng mga laruan taong 2021. Kwento po kasi ng mga kawork ko ngayon na halos nararamdaman pa rin daw po nila yung presensya ng mga kaluluwang naroroon sa aming store. 9:50 po o mag-aalas 10, Sir Red, ay talagang nagbabawas o nagsiswitch off na po kami ng mga ilaw sa store. Since wala na rin po kasing customer na mga oras na yon, ang amin lamang pong itinitira ay yung emergency lights. Wala ka na rin naman talagang maririnig na ingay sa sobrang katahimikan ng store. Malaki din po kasi itong toy store na ito. Sabi niya dito halos malaki po kasi yung toy store at hindi po siya as in store na diretso o pahaba ang hallway, kundi may mga area na pasulok-sulok. May mga sulok-sulok o area na sobrang dilim, although makikita mo pa naman yung area na yon kahit dim lights. So nasa pantry na po sila, tambayan ng mga employee. Naghihintay na lang po sila ng 10:30 para mag-out o lumabas ng store. Walang ano-ano, nakarinig daw po yung mga kasamahan ko na para bang may nagbabike sa outdoor area na sa tansya ko ay halos 10 metro lamang ang layo ng outdoor area sa pantry o tambayan ng mga employee. Kaya halos dinig mo yung pagbibisikleta. Yung pedal na parang up and down daw, sabi niya dito, yung talagang binabicycle. Pero may nadidinig din daw po sila na isa pa. Parang merong nagsisiso. Slow motion yung tunog at papunta sa area ng mga gun o yung mga gun toys. Mula outdoor area, halos 15 meters naman ang papuntang area ng toy guns. Sobrang linaw daw po talaga, pero ang creepy no mga sound na yun. Nagkakatinginan na lamang daw po yung mga kasamahan ko sa sobrang hilakbot, at nang silipin daw po nila yung mismong area o yung mall selling, may nakita daw po sila talagang dark figures. Isang matangkad at isang bata sa area ng toy gun kung saan huminto agad yung tunog nung sinilip daw po nila.
Halos tanaw mo na kasi yung area na yun mula sa pantry. Halos mapaatras na din daw po yung isang employee nang makita niya yung mga dark figures na yun. Ngunit nang silipin naman daw po ng karamihan sa mga kasama din namin yung area na yun, halos makita na daw po nila yung mga mata nilang kulay pula. Nagsigawan na daw po sila doon sa sobrang takot. Nagdasal na rin daw po sila ng closing prayer sa loob ng pantry at halos marinig-rinig na rin daw po nila yung creepy sounds na yun na para bang lumalapit na. Mangiyak-ngiyak na daw po sila sa takot at napatakbo na lang daw po sila mula pantry hanggang sa may entrance ng store. Na-close naman daw po nila yung store at na-lock pero nakita daw po nila mula sa labas ang pagdaan ng mga shadow figures na yun mula sa gitna ng hallway papunta sa dulo at naaninagan pa daw po nila ito dahil na rin po sa emergency lights ng mga oras na yun. Kinaumagahan ay halos nagkaroon ng mga bakas na mga paa kung saan nga daw po nila nakita yung mga shadow figures. Katunayan nga Sir Red, nabalitaan nga daw po nila na ang ilan sa mga employee na nakaranas o nakakita nun ay nagpalipat na rin po ng store. Hindi na pumasok din yung iba at ang pinakamasaklap, may namatay po dahil sa bangungot. Hanggang ngayon po Sir Red, andyan pa rin daw po yung mga presensya ng mga nabanggit. Minsan, mismong customer na din daw po ang mismong customer na rin daw po ang nakakakita. Mas lalo po silang aktibo sa tuwing kami ay pa-close na. Iba pa po yung entity na nakikita namin, which is isang white lady. Kadalasan naroroon po siya sa stock room at minsan ay nasa electrical room ng store. Once papasok ka sa mga nabanggit na kwarto o silid, otomatikong bibigat ang pakiramdam mo at ramdam po talagang parang nakatitig sila sa iyo at minamanmana ng bawat kilos mo. Nariyan din pong bigla-biglang magsasara ang pinto ng electrical room ng padabog na napaka-imposible na hangin lamang ang gagawa dahil halos itutulak pa yung pinto para magsara o magbukas. Gawa ng halos sayad na nga sa tiles ang pintong iyon. Halos rinig namin mula sa pantry yung tugtog o yung tunog ng ibang toys na labis naming ipinagtataka. Kaya nag-iikot po kami doon sa selling para i-check at i-off yung ibang toys. Pero maririnig naming itong tutunog ulit kahit wala pong nakikitang pipindot at ang sanasanay na lamang po kami sa mga presensya at sa kanilang ginagawang pambabaliw. Ang ipinagpapasalamat na lamang po namin ng mga staff doon sa Red, kahit sa ganoong pananakot ng mga ito ay hindi po nila kami sinasaktan. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Maraming salamat sa kwentong ibinahagi po sa atin dito ni Rai. Tiga Antipolo daw po siya at parang kating-kati yung labi ko na sabihin kung saan ito, pero basta sa bandang QC daw po ito guys. May kalakihan din ang alam ko dito kasi wag na. Malapit na eh. But anyway, sabi nga hindi naman naiba sa atin yung mga kwentong ganito guys. Kasi kahit noon pa man, lagi ko na sinasabi, hindi lamang ito. Kung inyong matatandaan, meron na rin po tayong experience. Naibahagi sa inyo na experience ng isang kakilala na ito naman din po sa isang malaking mall naman sa Baguio. Hindi naman siya toy store kundi gamit ng mga bata talaga, like crib, ganyan, yung mga laruan na pasabit, diba? Yung mga kulambo na pambata, mga ganyan. Alam niyo na, hindi ko nababanggitin din yung pangalan nitong store na ito na kung saan doon din sa stock room naman, ang siste, hindi naman white lady katulad na nagpapakita dito sa toy store na to. Kundi ang nagpapakita, nakikipaglaro sa kanila, parang ganun sa mga kina Junjun. Bata daw ito na kumbaga patatalbugan lang daw kayo ng mga bola, kaya may madidinig ka na lang sa katahimikan, kalagitnaan ng katahimikan daw po ng stock room. Bukod sa isasara din daw yung pinto ng padabog, may madidinig ka sa kalagitnaan ng katahimikan talaga daw yung nagdi-dribble na bola.
Yun yung sinasabi nila. Tsaka maging sa Bataan, kung yung matatandaan din, meron din po tayong na-feature mula dito sa SHS segment din natin. Yung sa Bataan na ganito, yung nangyari, na kinabukasan, meron parang mga maliliit daw na handprint na parang pangsanggol, and then dumating pa nga sa point na nainis pa nga yung isang staff kasi kala daw niya na anak daw niya yung gumawa nun. Kasi parang kahapon lang, dinala niya kasi yung anak niya kasi walang maiiwan sa bahay nila. So dinala niya sa work. Akala niya handprint nung anak daw niya yon. Nung sinukat nila mula dun sa handprint na naroroon sa may parang kisame or parang isang TV screen ata yon. Nung sinukat nila yung kamay nung anak niya tsaka yung handprint na naroroon, hindi daw magkasukat. So hindi yun yung anak niya. So merong gumawa. Kasi ang natatandaan nila, sinara nila yung store, wala naman daw yun. Nag-ayos sila, nagpagpag talaga sila ng husto, naglinis dun sa store nila. Kaya nakakapagtaka kung baka may nakapasok daw bang bata na para mga batang hamog ba sa mall na yon sa Bataan. Imposible kasi kahit daw po yung security guard hindi naman din daw po nagpapapasok ng kahit sino, lalong-lalo na kung di ba off o kaya sarado na yung mall, di ba? But anyway, kung meron ka rin kwentong ganito guys, halimbawa man sa mga toy shop o kaya yung mga bilihan, kahit saan man, pwedeng nyo yan isend sa amin mga naging karanasan nyo. Syempre sa stock room, kung saan pa mang room ng mga dati po ninyo pinagtrabahuhan, and isend lamang po yan sa sindakstories2008@gmail.com. And thank you nga pala sa mga recent na purchases natin ng kape ni Lola Trinidad, lalong-lalo na noong rainy day sale. Meron pa po ba daw tayong ganon? Abangan nyo na lang ang anunsyo, kaya like and follow ang kape ni Lola Trinidad Facebook page at na makapag-order ka na syempre ng ating drip and steep coffee dyan sa ating HTV merch na lagi po nating pinopost. Ang blue link, legit na link, direkta po yan sa ating online stores, mapa TikTok shop, dyan sa ating Facebook page na yan na sinishare din po namin, kaya like and follow na rin. Bukod sa kape ni Lola Trinidad, kundi pati yung Hilakbot Pinoy Horror Stories FB page. Thank you very much. Second story naman tayo mula naman kay Josh with T, sabi niya. Ito, sabi niya naman, hindi muna ako makikwento tungkol sa mga panaginip ko kagaya po nung nakaraan. Itong kwento ko naman ay isang pagbabalik ala-ala sa experience ko po. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So sabi dito ni Josh with T, kaunting flashback po muna. I was born dead, sabi ng lolo ko, at himala raw na bumalik ako at nabuhay muli. 5 years old na ako nang naaalala kong lagi akong pinagagalitan ng lolo ko dahil sa mga salitang sinasabi ko, lalo na pag galit ako. Ang sinasabi pa nga ni lolo sa akin ay napakatalim ng dila ko daw, sabay pingot sa tenga ko. Pakitandaan po ang flashback ko dahil diyan iikot ang story. Present time ngayong February ay nagkainitan po ang leader ko sa trabaho. Nagkapalitan kami ng mga hindi magagandang salita. Alam nyo naman sa mga company talagang may mga feeling tigapagmana. Totoo ito. Totoo naman, di ba? But anyway, so ang dami-dami niyang sinasabi against sa akin. Hanggang sa personal na niya akong inaatake. To the point na nadadamay na yung family ko, kaya talagang hindi ko na po natantya si Red at uminit na ang ulo ko. Kumbaga hindi ko na po talaga mapapalagpas pa dahil personal na ang sinasabi niya. So habang nagkakapalitan kami ng mga salita, bigla-bigla ko pong nasabi ang mga salitang, "Ingat ka na lang ho. Oras na para anihin mo lahat ng mga hindi magagandang ginawa mo dito. Oras na para sa karma mo." Nakita ko po na nagulat yung leader namin sa sinabi ko. Umalis na rin po ito at nag-walk out. Sabi naman ng katabi ko sa akin, "Bakit naman ganun ang sinabi mo? Nakakatakot ka. Kung ano-anong lumalabas sa bibig mo ha." Ang sagot ko naman sa kanya ay ganito, "Basta makikita mo pre, kala niya siguro nagbibiro ako lagi." And then fast forward. After 2 days,
Naaksidente yung leader namin. Bumangga ang kotse dahilan para pasintabi po sa mga sensitive. So nabalian daw po ng buto ang kanyang paa. Ang daming hinuha ng mga nakarinig sa sinabi ko na kesyo parang kasalanan ko daw yung nangyari kasi nagsalita ako ng hindi maganda at nagkakatotoo. Gaya ng sabi ko kanina, lagi akong pinagagalitan ni Lolo nung bata ako dahil matalim ang dila ko. Malakas talaga akong manalita ng masasakit, Sir Red, lalo na pag ito'y ikapapahamak ng iba. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat at kay Admin Clay. Admin Clay, gusto mo bang basahin ko dito kung ano yung masamang sasabihin sa iyo ni ano? Hindi, wala siya sasabihin. Wala. Joke lang. Biro lang kayo naman. At pati daw sa lahat kayo ng mga HTV positive listener. Tandaan nyo ang araw na ito, lalo daw yung mga nagbabash sa SHS at sa mga story ng Hilakbot. Oras na para sa karma mo. Ganun daw. Hindi, galing na sa akin yun. Joke lang ako. Kaya susunod ay babahagi ko naman tungkol daw sa bantay niya at yung ilan pang napanaginipan niya. Ayan, pag-isahin mo na to, Josh, with T. Para nang sa ganun alam mo yun, mai-compile natin yung mga story mo at magawa natin siya parang isang compilation, regular episode. Diba? Kumbaga, hindi na masayang yung effort mo sa kakahintay kung kailan mafe-feature yung iba. Ganun din sa anunsyo din natin sa iba na magsisend sa atin. Please, pag-isahin nyo na kung kakayanin po para nang sa ganun ay hindi rin po matatambakan sa ating email. Well, in fact, marami pa tayong dapat i-record kaya bilisan na natin to. Maraming salamat sa inyong mga kwento. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. So yun nga yung sinasabi natin dito kay Josh with regards naman sa kwento ni Josh. Sa aking pagkakatanda, sabi ko sa inyo na ikwento ko rin gaano man ka-corny bang pakinggan, pero minsan nakaka-TikTok din naman tayo and then dumadaan sa FYP ko yung dito yung mga videos dati, yung kasagsagan ng may nagkikwento ng tungkol sa mga paranormal and kung ano-ano pa man yung actress, si Miss Elizabeth Oropesa, na kung saan sa kanya ko po napakinggan to na ewan ko na kung napanood nyo rin po ito. Sabi nila, wag mo nga daw i-dare yung mga tao nag-super at saka alam mo yung galit na galit. Kasi kapag yan daw ay nagsalita or kaya nagbitaw ng kahit na anumang masasamang salita against doon sa taong kinabibisitan, talagang kinagagalitan niya, malaki daw po yung chance, malaki daw po yung posibilidad na magkakatotoo itong sinabi niyang ito doon sa taong yun. Kahit na sabihin mo na, mostly kapag galit ka kasi kapag halimbawang yung, di ba yung hugot mo is more of, often, masama para dun sa tao. Kumbaga sana madapa ka, sana mahulog ka na dyan. Sana hindi ka na magising kinabukasan, mga katulad nun. Yung mga ganitong klaseng pananalita kasi minsan sabihin na natin sa psychologically, hindi natin kasi napipigilan kasi talagang kimkim, lalo na kung kimkim na yung galit mo. Ang dami mo nang nasasabi doon sa tao, against sa tao, na mga masasama ding bagay. Diba? Kailan ka ba nagalit? Imposible ikaw. Kailan ka ba nagalit na parang sabi mo, ay sana yung business mo, parang ganun something positive pa ba? Diba ganun din, magko-coincide din kasi yun Pag masama na ang loob mo, masama din yung lalabas sa bibig mo. Yun nga lang, yun nga doon sa napanood ko na TikTok video ni Miss Elizabeth Oropesa, yun nga, wag mo nga daw sasabihin, wag mo nga daw gagalitin yung ganitong klase mga tao kasi pag yan daw ay nagsalita ng masama against you, malaki ang possibility na mangyayari at baka kung sino nga daw po na entity mula sa kadiliman ang makakarinig na akala niya'y dinadasal mo to. Tapos siya ang gagawa niyan. Parang ganon. Kayo, ano po yung take away nyo dito? Naniniwala ba kayo or hindi? Kung meron man, pwede nyo salungatin. Kung ano yung sinabi ko dito na parang nire-echo ko lang base dun sa napanood ko na video na yon. Kumbaga parang masasabi ko naman credible enough naman si Miss Elizabeth Oropesa dahil sabi nga niya may special siyang ability. Hindi lamang po yun. Pero yun, ewan ko lang sa inyo ha. Pero totoo naman na kahit sabihin man natin, kahit naman sa sa Bible, di ba? Mahalaga talaga na pinag-uusapan din yung tungkol sa galit. Kasi sinisira talaga ng galit yung tao na siya mismong kumikimkim. Diba? Kumbaga ito nga yung sinasabi natin na malaki yung maidudulot na pinsala mula sa ating emosyonal na aspeto pati sa mental health. Kumbaga kung nagkikimkim ka ng galit.
meron nga din ako natatandaan na tungkol dito sa mga, alam mo yun, sa mga verses sa Bible na sinasabi, di ba, ang galit ay nagpapasimula ng kaguluhan. Di ba? Ngunit yung, sabi niya, yung pag-ibig ay nagpapatawad sa lahat ng kasalanan. Parang ganun. Kasi kapag itong nangyari sa'yo, galit na galit ka, magtatanim ka doon ng sama ng loob sa isang tao, yan din yung magtutulak sa'yo para maghiganti. Kumbaga wala siyang positive na maidudulot. Ngayon, ang gusto kong malaman dito sa sender natin na si Josh, anong ginawa mo matapos yan? Nakonsensya ka ba? Anong nangyari kumbaga after nito? Sinisi ka rin ba nung leader ninyo na naaksidente na bumangga yung kotse na naging dahilan kung bakit nabalian siya ng buto sa paa? Something like that, di ba? Kasi ikaw yung pinagbibintangan kasi nadinig nila, di ba? Ikaw, ano naging reaction mo nun? Kasi sabi niya, gaya na sabi ko kanina, lagi ako pinagagalitan ni Lolo. So kasi parang wala na natigil ka na agad doon sa parang ang daming hinuha ng mga nakarinig sa sinabi ko na kesyo parang kasalanan ko daw yung nangyari. Kasi nagsalita ako na hindi maganda at ito nga yung nagkatotoo. Parang nag-end na agad doon eh. So parang nabitin ako. Ano yung nangyari after nitong sa leader mo, yung nangyari sa leader mo? May sumunod pa ba na parang pinagsabihan mo ng ganitong pananalita, masamang pananalita? Sabi natin na parang aspetong cursing na ang dating. Di ba meron pa ba? Tas may nangyari ulit? Hindi lamang ba ito yung kauna-unahan? Baka meron pa. Nako, i-extract mo na, sabihin mo na sa amin para di ba at least kahit papaano ay ma-share din natin. Maaaring dito sa podcast o kaya syempre sa ating YouTube channel, di ba? Para mapag-usapan din natin at malaman ng lahat na nakikinig sa atin kung gaano kasama ang ugali mo. Pero baka mamaya ito si Josh with T. Baka mamaya baka tayo yung i-curse niya. Pero totoo daw yun, may mga ganong klaseng tao. Yung sabi nga tama yung lolo mo, naririnig ko na rin ito, yung matalim ang dila, sabi nila. Diba? Na parang grabe ka magsalita. Bukod sa parang nakakasakit na, ayun bang parang nanunumpa na, sinusumpa mo na yung tao all the way hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Parang ganun, di ba? Pero natatandaan ko rin, okay lang naman daw talaga. Hindi isang kasalanan ang magalit kasi hindi daw ito laging nagiging kasalanan. Maniwala man kayo sa hindi, kung talagang into Bible ka talaga, meron kang mababasa. Hindi ko lang ma-specify kung ano yung verse na yon, pero actually yung pagkagalit, yung paglalabas mo ng sama ng loob, actually sinasang-ayunan din po ng Biblia yan eh. Kasi kahit naman po syempre yung Diyos ay nagagalit din sa sangkatauhan, alam niyo yan. At saka, di ba sabi nga nung iba, meron ding tinatawag, maniwala man kayo sa hindi, masyado bang cringy or may banal na pagkagalit na tinatawag. Di ba? Na kung saan, ito daw ay, kung pagbabasihan yon, parang yung galit kasi ay isang emosyon na talagang brought by free will din eh. Di ba? Nasa sayo yan eh. Di ba? Na pinagkaloob talaga sa atin po ng may kapal upang nang sa ganun ay kahit papaano lutasin ang problema in a sense na parang may ilalabas mo siya at hindi mo dapat nandyan. Pakawalan mo kumbaga. Pero nagiging kasalanan lamang daw ang pagkagalit. Ito, makinig ka, Josh with T. Sabi niya, nagiging kasalanan ng pagkagalit kung ito ay meron ng pansariling motibo. Masama ang galit kung ang tao ang nilalabanan sa halip na gamitin ng galit laban sa problema. Diba? Magiging kasalanan din daw po ito kung parang napipilipit, natitwist yung layunin ng Diyos sa iyo or yung hinahayaan mo talaga na makimkim ito. Parang ganun, 'di ba? Tapos ang malungkot dito, tulad nga ng sinabi natin, ang effect, syempre yung puot na uugat yan, tapos tutubo, mamumunga, yan na nga yung sinasabi natin na magkakaroon ka na ng paghihiganti sa isip mo. At ito ay minsan sa pamamagitan hindi dahil sa pisikal, kundi yung paghihiganti sa pamamagitan ng hindi nakokontrol na pananalita. Yung bang nakalalasong pananalita, 'di ba? Na karaniwang ginagawa ng mga makasalanan sa Bible daw. O 'di ba? Amen. Ano ba? Parang naging misa na 'to. Brother Red, Pastor.
Anyway, yun na, bahala kayo guys ha. Basta yun, para at least kahit paano ma-enlighten din lang naman natin kahit paano yung ilang mga nakikinig sa atin with regards dito sa sinabi po sa atin ni Josh. Para at least kahit paano, wala man, nabawasan man tayo ng isang kwento, at least meron din naman kayong mapapala sa SHS para bukod sa wala nang kasusta-sustansya tong segment na to tapos dadagdagan pa natin ng kalokohan, di ba? Parang ganun. So lalong wala talaga makikinig sa'yo. Salamat po sa mga nakinig, mga channel members, regular and silent listeners po natin o kaya mga nakikinig din sa atin sa pamamagitan ng ating mga podcast. Salamat po sa inyo. May Draven Black, meron. May GY Jones, meron. May Kuya Sojo, meron. Pero abangan nyo na lamang ang ating anunsyo kailan ang mga release nitong mga sinasabit ginagawa po natin. Kung natahimik man tayo nito nakalipas na isang buwan, ibig sabihin meron po tayong ginagawa na mas malaki kumbaga sa iniisip ninyo. Okay? Ako pong muli si Red hanggang sa susunod po natin na kwentuhan dito sa SHS. Okay? At sana po ay magpadala din kayo muli ng inyong mga karanasan, si Josh with T, yung mga kwento at yung iba pang nais magpadala at bugtungan yung kwento. Huwag nyo na kami bitinin. Go na agad. sindakstories2008@gmail.com. Salamat po sa mga subscribers, latest subscribers. Road to 200k na po tayo and then afterwards makakatulog na po tayo agad ng mahimbing at itigil na natin ang lahat ng ito. Tuloy-tuloy lang ang awan para wala nang galingan at lahat tayo ay solid. HTV Positive. Love you guys. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes, ito ang Subscribers Hilakbot Stories.